Nung last upload natin ay pumunta tayo ng Ground Zero sa Marawi City kung saan nangyari yung matinding bakbakan at nakita din yung naging damage nung gera. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung malakasang ganap natin para sa mga batang ulila sa bahay ampunan na to. Makikita mo yung naging mission at purpose natin kung ba't tayo napadpad dito sa Muslim area. Bago umalis ay nagpray muna tayo para maging safe at guided tayo ni Lord para sa gagawin natin doon. Sunod ay bumiyahe na nga tayo at si Max yung dala namin ni Nonoy mula Bukidnon papuntang Marawi City. Gaya nung una nating punta ay babiyahe ulit tayo ng mahigit 3 oras at dadaan ulit sa iba't ibang parte ng Mindanao. Maya-maya lang ay may nakita tayong nadisgrasya sa daan. Di talaga natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin anytime. Kaya doble ingat tayo kapag nabiyahe. Shifa tires pala yung gamit nating gulong sa rides kaya di ka mag-aalala sa biyahe. Isang napaka-quality na gulong na pangmasa ang presyo. Eto nga at in-enjoy lang natin yung mga magagandang view na nadaanan natin. Kita yung mga malalaking puno at nagtataas ang mga bukid nakala mo sa ibang lugar mo lang makikita. Dito banda ay nasa Muslim area na tayo at may mga nakita din tayo mga vendor ng mga gulay. Pagdating natin dito sa mataas na part ng lugar ay saktong may kapihan. Isa sa magandang trip ang nabiyahe ay yung magkape kagaya ng ginawa natin ngayon. Samahan pa yan ng pagkaing maranaw na dudol ang tawag. Ang sarap humigop ng kape dito, lalo't malamig ang panahon dahil nasa mataas na tayo ng parte ng bukid na to. Sunod ay dumaan tayo dito sa forest at sobrang lamig ng hangin. Paglabas natin ay kita na ang Marawi at kita rin ang magagandang bukid na nagfa-fogs. Sobrang sarap lang sa mata at na-enjoy din natin yung mga gantong biyahe. Inabutan na nga kami ng gabi papunta dito sa Marawi at dito pa rin kami sa pinag-stayan namin nung last time. Pagkadating natin ay sinalubong din tayo agad ng kaibigan natin na si Mama 2. Nagpicture na rin tayo kasama ang mga brothers nating Muslim. May mga nakakilala pala sa atin na mga kapatid din nating mga babaeng Muslim at nagpa-pics rin sila. Nag-usap muna kami saglit ng may-ari nitong resort na sobrang bait. Pagtapos niyan ay nagpahinga na muna kami para sa gagawin nating preparation bukas. Sunod na araw ay pumunta tayo ng Iligan City para mag-canvas ng mga tsinelas at mga bibilhin para sa mga bata. Sunod ay naghanap tayo sa iba't ibang store ng pasok sa budget natin. Ayan nga, habang nag-iikot-ikot kami ay may mga nakakilala sa ating mga staffs at security guard na nagpa-pick sa atin. Maraming salamat po sa inyo, sir at ma'am. What's up, Iligan? Yun, salamat sa mga followers natin. May nagtawag kasi ng King Lax si Mama 2 TV Owa. Next naman ay bumili tayo ng sako-sakong bigas. Iniwan na muna natin kina Mama at Sir dahil babalikan lang natin mamaya. Tsaka dumiretso na tayo ng grocery para bumili ng mga kakailanganin ng mga bata. Gustuhin man natin bumili ng sobrang dami ay di kaya lalo't maliit na lang ang bigay ni Meta kaya hirap din talaga. Lalo't lagi tayo nagpapalabas ng pera sa content. Kala nung iba madaming pera si King Lax pero struggle na rin talaga. Kaya pwede kayong mag-email sa kinglaxpranks@gmail.com kung gusto mong sumuporta financially sa mga ginagawa natin. Na-upload na din pala natin ang full video nitong ganap sa King Lax YouTube channel. As in, andun na lahat. Bumili tayo ng sandamakmak na gatas, iba't ibang klase ng dilata, mga noodles, mga biscuit, cake bars, at kung ano-ano pa dahil baka marami pa sa mga bata ang hindi pa nakakatikim nito. Mumulubi na naman si King Lax nito. Hindi nyo kasi sinishare yung mga videos Binilhan na din natin sila ng malaking kaldero para naman may extra sila mapaglutuan. Eto na nga lahat ng mga binili natin. Kahit masakit sa bulsa ay game pa rin tayo para sa purpose natin dito sa Lanao del Sur. Siguradong matutuwa ang mga bata dito sa gagawin nating surprise para sa kanila. Sunod ay binayaran na natin lahat at pagtapos ay binalikan na natin yung bigas. Pagdating namin ay nagulat ako dahil marami nang nakaabang sa atin. Nakilala ata yung sasakyan nating si Joy Boy. Pinagtulungan na nga nila Bobby Vlogs at mga boys na hakutin yung mga sakong bigas. Di na kasi tayo masyado makagalaw dahil naging celebrity tayo kuno sa dami ng mga solid supporter. Yun what's up? Salamat po. Thank you. Habang papunta doon ay may mga nakita tayo mga kabayo at kalesa. Ganito pala dito sa Iligan City. Parang nabalik ka sa mga panahon ng kalesa. Yun may kabayo. Pasakay naman sir. Ang gaganda. Sarap ma-experience. Sumunod na araw ay bumalik ulit tayo ng Toril at nalaman ko na walang dingding ang nilulutuan nila. Ganito lang palang itsura ng kusina nila at dito sila nagluluto ng pagkain nila araw-araw. Mahirap din daw minsan gumalaw dito lalo na umuulan palagi dito kada hapon. Isa pa, delikado din dito pag malakas ang ulan dahil katabi lang nilang sapa. Medyo delikado yung tinitiran talagang matarik sa may gilid na. Doon sa unahan naman ito, nagbabawas ang mga bata at dito naman sa tabi sila naliligo. Andito na rin yung source ng iniinuman nila. Eto, dito na kayo uminom. Yan na po yung ininom namin sir. Eto nga, tinikpan pa natin. Mas masarap pa sa mineral. Sunod ay sinamahan natin sila sa moske. Pagpasok ay naghugas muna silang lahat para mag-prepare sa pagdadasal. Dito na ngayon tayo sa moske. So ito pala yung ginagawa nila. Naglilinis sila ng kamay tsaka pa bago sila pumasok dito bilang respeto na rin sa simbahan. Pagtapos nilang magdasal at pagkalabas nilang lahat ay nag-alay ng kantang isa sa mga bata para sa ating lahat.
Paghipa, tanakon ka, umiko